Gagawa tayo ng cracking drink! Yes po, cracking drink na naman, pero eto ay lalagyan natin ng twist. Ang gamit kong tsokolate ay Berryls pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang gagawin kapag ang nabiling tsokolate ay hindi maganda. Or kapag sobrang lapot ng tsokolate kapag eto ay natunaw. Ayan, so unahin nating tunawin yung ating white na chocolate. So again, ang ginagamit kong method ay double broiler na method or bain-marie. So yung tubig natin ay dapat nagsisimmer lang, hindi yung boiling. Tapos, syempre, yung bowl natin ay distansya dun sa water. So halu-haluin lang natin yan until matunaw ang ating tsokolate. So maganda din na i-cut mo na yung ating tsokolate na maliliit. Ayan, so ito yung ating tsokolate, melted na. Ayan. So ngayon ay itabi na muna natin ito at medyo palamigin natin bago natin ilagay sa cup. Okay, next na tutunawin natin ay yung bittersweet na chocolate. Same bowl ang gagamitin ko. Okay lang yan. So, same, tunawin lang natin ito. Okay, so pansin ko sa tsokolating ito ay hindi maganda or malapot yung texture niya kapag natunaw. Hindi kagaya nung ating white na chocolate. Kasi yung ginamit ko ay magandang brand yun, Berryls. Ito naman ay brandless. Okay, para maging maganda yung texture niya, lagyan natin ng konting cooking oil. Ayan. Okay. Tapos ay i-mix natin ito. Tapos mapapansin nyo mamaya, maganda na yung texture niya. And, ayan, eto na siya. Okay. Okay, maganda yung texture niya, diba? So, ganyan na yung gawin nyo kapag ang nabili yung tsokolate ay hindi ganun kaganda. Ayan, so itabi lang natin ito at palamigin na muna. Ayan, so same, maglagay tayo ng melted na tsokolate dito sa ating cup. So ito ay 1/2, pero again, pwede na mas manipis kung gusto nyo 1/3, pwede. Pwede naman din ang 1/4 cup. Ayan, so i-coat lang natin ang buong cup ng ating melted na tsokolate. And kapag na-coat mo na ang buong cup, ay ilagay natin sa chiller for 1 to 2 minutes para ito ay mag-set or tumigas. Ito naman, i-try natin 1/4 lang yung ilagay natin. Okay. Oh my God. Ayan. Okay. Ayan, so ikalat natin. And ayan, na-coat naman natin ang buong cup ng tsokolate. So, itong gagawin natin ngayon ay pang cookies and cream natin. So, maglalagay tayo ng cookies and cream sa ating melted na tsokolate. Optional to ha, pero gusto ko kasi ma-emphasize yung cup na ang drink niya ay cookies and cream or Oreo. Then same, ilagay natin sa cup. Next naman ay etong sprinkles ang ilagay natin. Okay. And then, ilagay natin sa cup. Ito naman ay lagyan natin ng heart na sprinkles. Tapos ay ilagay sa cup at ikalat natin. Next ay maglagay tayo ng milk chocolate sa ating cup. Tapos ay lagyan natin ng mga cracked na peanuts. Tapos ay ibuhos sa baso at ikalat natin. Next na gagawin ko ay optional pero magandang pang-arte. I-dip natin ang rim ng baso sa melted na tsokolate at lagyan natin ng peanuts. And ayan siya. So ilagay na muna sa chiller para mag-set. And same din sa ating white chocolate na may mga heart na sprinkles. Ayan, so unahin natin ay Oreo na milk. So mag-measure tayo ng ating full cream milk. Lagyan natin ito ng condensed milk. And then, balagay tayo ng Oreo. Ito ay crush, pero meron ding hindi naka-crush ng ayos dyan. Para pag inom natin ay maramdaman pa rin natin yung crackers or yung biscuit. Ayan. So, i-mix natin ito na mabuti. And ayan, ito yung cups natin na may crush na
Oreo. So, ngayon, maglagay tayo ng yelo. Tapos ay i-pour na natin yung ating Oreo milk mixture. Ayan. Ito naman ay optional. Pwedeng maglagay ng whipped cream. Then, mag-topping tayo ng crush na Oreo. Okay, next na gawin natin ay strawberry matcha. So, maglagay tayo ng gatas dito. Maglagay din tayo ng condensed milk. And then next ay maglagay tayo ng matcha powder. For strawberry matcha, etong cup ang gagamitin natin. Pwede naman na white chocolate din. Pero for this, eto na lang. Tapos, lagyan natin ng strawberry jam. And then, i-boost natin yung ating matcha milk. So, next na gagawin natin ay strawberry cream latte. So, same, maglagay tayo ng gatas. Maglagay tayo ng condensed milk. And then next ay, lagyan natin ng strawberry syrup. Ayan. Ang gagamitin ko namang cup ay etong may mga mini hearts natin na sprinkles. So, una, maglagay tayo ng yellow. And then next ay ilagay natin yung ating strawberry milk. And then, maglagay tayo ng ating kape. And then next, maglagay tayo ng whipped cream. Tapos, pag-sprinkle tayo ng mini hearts. Okay, next na gagawin natin ay winter melon na milk tea. So, meron tayo dito ang black tea. Yun, yung black tea ay nasip ko na for 3 minutes ha. Tapos, hindi na rin ito mainit. Lagyan natin ng winter melon na syrup. Kung magtatanong kayo kung anong brand na gamit ko ay eto po sila. Yung ating winter melon na syrup. Ayan, and then yung sa strawberry same. Ayan. The next ay maglagay tayo ng condensed milk. Ayan. So, syempre, una maglagay tayo ng yellow. Tapos, ay ibuhos natin yung ating milk tea. And yes, pwedeng maglagay ng tapioca pearls or nata. Hindi na ako naglagay dahil tinatamad ako magluto ng tapioca pearls. Tapos, eto yung gagawin ko, isang cup lang. Okay, bago natin gawin yung ating blueberry na cheesecake, ay gagawa tayo ng cream cheese. So, ang gagamitin ko ay cream cheese powder mix. Pwede naman yung cream cheese na bar talaga. Lagyan nyo ng konting gatas or whipping cream. So, ito yung ating cream cheese na powder. Lagyan natin ng malamig na tubig. And then, i-mix natin ito na maputi. And, eto na po siya. Ayan na yung ating cream cheese. Okay, so same. Maglagay tayo dito ng ating gatas. Ito ay full cream milk. Lagyan natin ng condensed milk. And then, malagay tayo ng blueberry na syrup. So, ito yung gamit ko na blueberry syrup. Ayan siya. Mix natin na mabuti. Ayan, so white chocolate yung gamitin natin. I-boost natin yung ating blueberry milk. Ayan. And then, ilagay natin on top yung ating cream cheese. And then, mag-topping tayo ng crushed na graham crackers. Ayan. Okay, next ay peanut butter natin na latte. So, maglagay tayo ng gatas dito. Lagyan natin ng condensed milk. Next ay maglagay tayo ng peanut butter na spread. And eto yung gagamitin natin na cup, yung may peanut natin na tsokolate. I-buhos natin yung ating peanut butter milk. And then, maglagay tayo ng ating coffee.
Okay, para sa Nutella latte, same. Maglagay tayo dito ng gatas. Lagyan natin ng condensed milk. And then, maglagay tayo ng Nutella. And lagyan natin ng yellow. Lagay natin yung ating Nutella na milk mixture. At ang ating kape. Tapos ay maglagay tayo ng whipped cream. Ito ay optional. And chocolate chips for toppings. Okay, para sa red velvet strawberry latte natin, meron tayong gatas. Ayan. Lagyan natin ng condensed milk. Lagyan tayo ng cocoa powder. Lagyan natin ng strawberry syrup. Para mas matingkad ang kulay, maglagay tayo ng red na food color. So, kung meron kayong red velvet na powder, mas maigi kung yun ang gamitin. Ito kasi parang DIY yung style na ginagawa natin. So, i-mix natin ito na mabuti. So, ito yung gamitin natin na chocolate. And then, i-boost natin yung ating red velvet na mixture. And then, lagay natin dito yung ating cream cheese na topping. So, same din yung ginamit natin sa blueberry natin. And maglagay din tayo ng crushed na graham. Okay, para sa caramel macchiato, full cream milk. Pwede gumamit ng fresh milk. Lagyan natin ng caramel sauce. Oops. And then mix natin na mabuti. Lagyan natin ng yellow yung ating cup. Lagay natin yung ating caramel mixture. Maglagay tayo ng kape. And then, maglagay tayo ng caramel syrup. Okay, yung caramel syrup na gamit ko ay eto. Ayan. Optional, dahil meron pa akong whipped cream, maglagay tayo ng whipped cream. Maglagay tayo ng caramel sauce. Okay, para sa next na recipe natin, gagawa tayo ng vanilla milkshake. So, meron tayong yellow. Maglagay tayo ng tubig. And, maglagay tayo ng vanilla powder. Ang gamit ko ay Enjoy na milkshake. Tapos ay i-blend na natin ito. Ayan, so, ito yung ating milkshake. I-boost na natin sa baso. Ayun. Merong hindi na crush na ice. And maglagay tayo ng whipped cream. Again, ito ay optional. And maglagay tayo ng sprinkles. And ayan, ito na ang ating cracking drink with a twist. And ito yung cup na may 1/4 cup na melted na tsokolate. So yes, okay na 1/4 cup or 1/3 cup ng tsokolate ang ilagay mo kada cup. Ayan, so tikman na natin. And nga pala, may nag-comment na sana lahat ng flavors ay tikman natin. So, i-try ko. Sinasadya ko talaga na hindi tikman lahat ng ating flavors na ginawa dahil baka maumay kayo dahil sa dami naman ng flavors na ginawa natin. Baka hindi nyo na-feel yung taste test or baka masyadong mahaba na yung video. Pero sige, ngayon, try natin tikman lahat. So, unahin natin yung ating vanilla na milkshake. Ayan. So, meron tayo ditong straw. Haluin na muna natin para ma-mix yung ating cream. Ayan, so tikman na natin. Hindi natin nahalo na maayos yung ating cream, pero okay lang yan. Tikman na natin. Uy, in fairness talaga sa Enjoy. Ang sarap ng vanilla flavor nila. Yum. Alam niyo kung gusto niyo magnegosyo or kung gusto niyo ng recipe ng milkshake, meron tayo niyan. Ilalagay ko sa description box natin yung link. Ang daming pwedeng gawin sa simple na milkshake powder nila. Pwede kang gumawa ng sarili mong recipe or pwede mong i-combine yung dalawa. Basta. Honestly, nagustuhan ko yung milkshake nila.
Okay. Baka mabusog ako. Next naman. Ito yung Nutella, di ba? Sige, Nutella naman. Ayan. So, tikman na natin. Okay. Maganda naman yung combination ng Nutella and coffee. Pero kung ayaw nyo ng coffee, pwede na yung pwedeng i-out mo si coffee talagang Nutella lang, tapos yung kanyang milk. Pwedeng ganun lang. Tapos, pwede ka magdagdag ng chocolate nut syrup or chocolate sauce or cocoa powder. Okay. Ano next? Ano to? Peanut butter. Ito yung peanut butter. Ayan. Peanut butter talaga siya. Yum. And okay yung combination niya, ha? Ng ng coffee. Honestly, first time ko makatikim ng drink na may peanut butter. And yes, masarap nga siya. Okay, next. Next yung ating red velvet. Tikman natin. Okay. Ito ang may strawberry, diba? So, angat na angat yung lasa ng strawberry. So, basically, para siyang, strawberry milk. Kung gusto nyo na pansin talaga yung lasa ng cocoa powder, pwede ka magdagdag. Konti lang yung nilagay ko ng cocoa powder dahil baka hindi maging pula yung kulay ng ating red velvet. Baka maging super dark. Pero yes. O nga pala, meron tayong cream cheese. Hindi ko na-mix na maayos. Tikman natin with cream cheese. Nagbibigay ng ibang character kapag meron siyang cream cheese kasabay. Okay, next ang ating Oreo. Ayan. Oh. Overload to ng Oreo talaga. Tikman natin. And yes, di ba ito ay walang kape. So, pwede nyo lagyan ng kape, pwedeng lagyan ng chocolate sauce, pwedeng lagyan ng matcha, kung ano yung feel mo, pwedeng lagyan ng strawberry na syrup. Talagang pwede. Ganun yung pag-create ng mga drinks, ha. Etong binigay ko sa inyo ay sample ng mga flavors. Tapos, kayo na ang bahala kung ano yung gusto nyo na idagdag or ibawas or mag-create kayo ng bagong flavor na galing dito sa ating recipe. And yes, pwede mo lagyan ng cream cheese. So, next, tikman naman natin yung eto. Winter melon na milk tea. Yan. Ang dami na. Ang tinikman ko, sana naman hindi tayo magkita-kita sa CR mamaya. Ayan. Bias ako pagdating sa winter melon dahil paborito ko yung winter melon na flavor. Okay. Next, eto. Ito, strawberry
Strawberry cream latte. Okay. Mix natin. Okay, tikman natin. Fairness. Lalasahan ko yung kape. Pero very light lang. Pero kung gusto nyo dagdagan, pwede. And again, kung ayaw nyo na may kape, pwede yung tanggalin. And yes, eto ay pwedeng lagyan ng tsokolate, yung chocolate sauce. Pwede talaga. Okay, baka may magtanong, ano bang gagawin dyan sa chocolate crocs? Hindi ba kakainin yan? Palamuti lang ba yan? Simple answer is parang ganun na nga. Parang palamuti lang yung ating mga chocolate crocs. Diba sabi ko sa inyo, magandang gimmick siya, magandang arte siya sa baso, sa drinks natin. Pero syempre, para hindi naman masayang, pwede siyang kainin, oo naman. Mahirap lang siyang kainin kapag straw ang gamit. So, yung iba ay may binibigay na kutsara. And, wala akong kutsara dito. So, eto na muna. I-scoop out natin. Ay, eto, meron namang ayan. So, ganyan. So, inom ka, tapos chika-chika, and then kain. Ganon. Ganyan siya. Okay, next, yung ating blueberry cheesecake. Mix natin. Tikman natin. Sarap siya. Parang strawberry milk din siya. Na bagay yung strawberry and milk. Ito naman blueberry and milk bagay. Tapos yung ating cream cheese. Sarap. Next naman, caramel macchiato. Ayan. Mix natin yan. So, madali lang itong i-mix dahil, di ba, yung condensed milk natin at yung gatas natin na base ay na-mix natin siya together. Unlike dun sa first na ginawa natin, inuna natin yung ating condensed milk. So, medyo matagal siyang i-mix dahil nasa bottom. Oh my gosh! Tikman natin. Di ba sabi ko hindi ko mahilig sa kape? Pero dahil hindi matapang yung kape natin, nagugustuhan ko. Okay sa akin yung kape, basta yung parang ano lang, hindi yung super pait. So sa caramel macchiato natin, pag nakita niyo yung pag-mix ko, naglagay ako ng caramel sauce mismo dun sa ating gatas. Kasi 'di ba, yung caramel macchiato kung bibili ka sa shop, parang naglalagay lang sa dito ng konti. Tapos konting caramel syrup. Ito kasi mix talaga siya dun sa ating gatas. Tapos medyo marami than usual. Tapos naglagay pa tayo ng caramel syrup. So yeah, lasang-lasa si caramel, which is mas gusto ko yung ganon. Dahil nga, hindi ako mahilig sa kape. Pero again, kung kayo yung gagawa, syempre, yung preferred nyo na lasa, yung gawin nyo. So, eto, pinahuli ko to talaga yung ating matcha dahil hindi po ako mahilig sa matcha. Dahil napapaitan ako. Iba talaga. Nung una gusto ko siyang ibigin dahil, di ba sobrang uso ng matcha before. So, sabi ko, sige, tikman. Umiinom naman ako ng tea. So, baka maibigan ko din si matcha. Pero hindi. So, ngayon, tikman natin tong matcha na ginawa ko. Ito ay may strawberry, di ba? Ito ay may strawberry. So, yeah. Okay, tikman natin. Okay. Hindi ko talaga maibigan si matcha. Pero, maraming, parang ano siya, parang acquired taste siya, I think. So, not for me.
Pero I know marami talagang may gusto sa matcha. And sabi din nila, depende daw yan sa brand na gamit. Sabi nila masarap daw ang Japanese na mga matcha powder. So, hindi ko na may pagpatuloy ang pag-sip nito. Talagang mapait kasi siya. And mahina ako sa mapait. Siguro, yun. Kung gusto ko siguro ng mapait na mga pagkain or drinks, siguro kakayanin ko to. Pero, hindi talaga. Okay. So, yun. So, ano yung paborito ko? Okay. Vanilla shake natin. Yung ating mga cheesecake, blueberry, yung red velvet na strawberry, yung Oreo, yung peanut butter, tapos Nutella, and then yung ating winter melon tea pala. Tapos eto, naturo ko na ba to? Eto yung strawberry natin na cream latte. And then, eto. And then, hindi. And nga pala, paano kung wala ang tsokolate para pang crack? Okay lang po. Dahil yung drinks natin ay stand-alone siya. Kumbaga, makakatindig siya ng sarili niya kahit walang melted na tsokolate. Hindi nga lang cracking drink ang tawag dahil walang ika-crack na tsokolate. Pero, yung melted na tsokolate kasi, ano lang talaga siya parang siya yung naging add-on dun sa drink para maging wow, may wow factor. Pero, pagdating sa drinks, pwede mong gawin yung mismong drinks. So, kayo, kung meron kayo dyang shop at nagsiserve na kayo ng mga, kahit anong mga drinks, pwede kayong gumawa ng cracking na drink. Lagyan nyo lang ng melted na tsokolate yung mga cups. And ayun na. And yes, kung gusto nyo na manipis na tsokolate, pwede, ginawa na natin yun and okay naman. 1/4 cup, 1/3 cup, okay. Yung 1/2 kasi medyo marami na yon. Hindi naman sobrang kapal, pero yes, mas okay na, exage na ata yung 1/2 cup. So, pwede na 1/3 cup or 1/4 cup ng tsokolate. So, ayan, sana magawa nyo to. Tapos, pwedeng gamitin nyo as sample or yung parang starting point ng recipe ninyo, yung ating mga recipe ngayon. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!